long time no motovlog. So for today's vlog ay pupunta tayo sa may Balebatu, sa may Arayat, Pampanga. So breakfast ride lang yon. And then sabay natin, discuss na rin natin yung likes and dislikes natin dito sa Suzuki Gixxer 2022. So tara! Okay, let's go! 52 kilometers. Ang pupuntahan natin for today's vlog ay Balebatu. So may nagpakita lang sa akin ito. Mukha siyang parang shrine. Alam mo yung mga parang Cambodian na shrine, ganun. So aesthetic ba? Aesthetic. So puntahan natin siya ngayon. Then may cafe din doon. Doon tayo mag-breakfast. Totoo, kahit nag-breakfast din naman tayo sa may 7-Eleven, ano. Ang takaw. Usually mga rides is coffee rides. Paramihan ng kapeng iniinom. Yan. So tara, samahan nyo ako for another motovlog. Balik motovlogger tayo ngayon. It's good to be back. Last vlog nga pala natin guys, tayo ay pumunta ng Isabela, Quirino and Baler. Yan, specifically sa may Landingan Viewpoint. So kung di nyo pa napapanood, lalagay ko dyan sa may description below. Bakya naman! Pero naka 4 wheels tayo nan guys. Yan, ganda sa Landingan tsaka sa Baler. Pero sa Isabela, napakainit guys. Pero maganda pa rin syempre. Tsaka yung bulubundukin ba? Or mga bundok-bundok ng Cagayan Valley, which is yung sa may simula Nueva Vizcaya ata yun. Sobrang ganda guys. So yan, check out that video. So tuloy tayo sa ride. Okay guys, so pag-usapan naman na natin yung sa may likes and dislikes ko dito sa bike. After for reference, 8 months of use, almost going 9 actually, and then 8,500 kilometers. So ano nga ba yung mga nagustuhan natin? Ano nga ba yung mga parang di natin nagustuhan? Syempre wala namang perfect bike. Perfect bike. Yan. Syempre unang-una sa listahan ay undeniably ang kanyang looks. Syempre naman pag namimili tayo ng bike, di ba yung looks ang una nating titingnan. Parang sa tao lang din yan. Ayaw pang aminin. Pero ayun, number 1 is yung kanyang looks. Syempre big bike, yung kanyang itsura, which is syempre para macho tingnan, astig tingnan. Yan. So looks, parang big boy na itsura. And then yung stance is big bike feels na. Tsaka parang parang yung pagsakali parang galit na galit yung itsura. And then second one is yung kanyang tires. So si Gixxer kasi stock tires niya. Sa rear ay sa front muna is 110, I think 110 by 80 by 17. And then sa likod yung rear tire ay 140 by 80 by 17. So 140, imagine nyo, para sa 150cc, diba? So right off the bat, wala ka nang kailangang i-set up, wala kang kailangang palitan. Mas stable yung gulong mo. Pero syempre, dahil mas malaki, mas mabigat, mas malaki yung surface, yung contact niya sa surface area, yon. Pero mas stable. Tsaka syempre, mas magandang tingnan, lalo sa itsura nito na malapad, malaki. So bagay na bagay. O diba, muntik pa ako sa aso. Ay nako, lag na lang ako muntik sa aso. So going back, number 2 is yung tires. And actually makapit naman yung tires niya. So nakailang biyahe na tayo, nag-off-road na tayo, nag-trail na tayo. Pero kumbaga sulit naman yung stock tires. Tsaka hindi siya madaling pudpurin. Yun yung maganda, di ba?
mahaba, reliability and practicality. And then ano pa ang ating likes? Ang susunod naman is yung kanyang tank capacity. Kung makikita nyo, di ba, ang laki. So si Gixxer 155 po ay ang kanyang tank capacity ay 12 liters. Tumataginting na 12 liters. Tapos kasunod na rin, isama na rin natin yung number 4 na gusto ko sa kanya, which is yung kanyang fuel efficiency. So gandang combination nun. Malaking tank capacity and then fuel efficient pa, diba? Sulit na sulit. Lalo kung katulad kung mahilig kayong mag long rides, magagala, yan, tsaka tamad kayo magpagas. So pabor na pabor kapag malaki yung tangke and syempre matipid kumonsumo yung motor. So 12 liters, usually pag nagpa full tank ako 91 octane, nasa around 500. Pero depende kasi sa kung gaano kadami, kung gaano kalakas kayo kung magkonsumo. Yung style ko ng pagdadrive is medyo malakas sa gas. Ay, nag-i-stay ako sa high RPM kasi dun yung pinakamagandang tunog nitong exhaust or nitong motor mismo, di ba? So kaya medyo nag-i-stay ako sa high RPM. And then ang konsumo ko usually ay nasa 45 to 50 kung i-compute natin, or sige 40 to 50 na lang kung i-compute natin. Yan. So at saka hindi naman niya ako binibigyan ng problema. Yan. Kaya pag nagra-rides kami, usually nakatambay lang ako sa gilid kasi pag mga kasama mo is scooter, medyo maliit yung tangke, di ba? So ikaw, may extra pahinga kang na-experience pag ride. Sila ay magpapagas, ikaw nakakuyakoy ka sa gilid. And for the last one, lately ko lang to na-realize or lately ko lang napansin. Baha proof. Hindi naman baha proof, pero kumbaga mas reliable sa mga flood or mga ulan. Bakit? Kasi lahat ng parts na kumbaga ayaw nating pinoprotektahan natin na hindi mabasa or ayaw nating mabasa ay nakataas. Yung kanyang spark plug nakataas at nakatago. Yung kanyang air filter ay nasa upuan. Yung kanyang battery ay nasa may hita. Teka lang, overtake lang ako. And then yung ECU niya is nasa pillion seat. So, di ba? Ayun yung mga ayaw nating mabasa eh. Kaya nga nung medyo mabaha-baha, bumabagyo, medyo siga tayo, medyo matapang-tapang tayong lumusong kasi alam natin na hindi basta-basta mababasa yung mga pinoprotektahan natin. Pero syempre as much as possible, huwag nating isabak sa baha, diba? Kung may iiwasan naman. Kasi problema naman doon, nakalabas yung ating kadena. Syempre bilang manual siya. Hindi naman kalawang proof yung kadena natin. Syempre kung may likes, ay meron ding dislikes. So ano naman yung dislikes natin? Actually, isa lang eh. Tapos yung dalawa medyo alanganin lang, na half na like dislike. So unahin natin yung full na dislike. Isa lang, yung power niya. Though ika-clarify ko lang, hindi siya mabagal. Ang hindi siya malikse. So pero tama lang siya para dun sa specifications niya. Yan, para mas maintindihan natin. Kumbaga hindi ka mabagal, kaya mong mag-consistent na 80, 90, kaya mo mag 100, pero hindi mo kayang sumabay sa Raider, sa Sniper. Doon hindi naman niya ka-class din yun. Pero kumbaga same na 155cc. So yun, kaya kanilang iwan. Kasi mga nagwa 120 something agad yun eh. Ito nung medyo tumagal na siya sa akin, nung mga 8 months, nasa 105 na lang yung top speed nito eh. Though hindi naman siya ginawa para mag pangkarera or for speed. So more of parang touring siya, stability yan. So sulit na sulit siya doon. So ayun yung unang dislike ko lang naman, or nag-iisang dislike ko lang actually. Power. Nakukulangan lang ako sa power niya kasi parang 'di ba syempre big bike yung itsura niya, ang laki-laki niya. Tapos parang ayun lang yung kaya niyang speed. Though okay lang naman siya. Kumbaga kung pwede lang naman dagdagan pa. And then kasi factor din siguro dito yung weight. Kasi 135 dry weight nito. So ibig sabihin, ganda teka lang, okay, go, balik.
factor din yung weight kasi syempre 135 dry weight, meaning wala pang gas, wala pang accessories. So 135 na agad siya. So kapag what more, tingin ko nasa 150 ako ngayon pag full tank ako tsaka kasama tong mga accessories na to eh. So yun, kaya syempre mabagal din siya. Tapos dagdag mo pang single overhead cam lang siya, and then 5 speed lang. But again, it's okay lang naman. It's okay. And then yung dalawang hindi, actually dalawa pa lang dislike ko. Wala pa siyang radiator. So ano lang siya, fan cooled lang siya. Yan. So pag naglo-long ride kami, usually 2 hours. Depende, ang basehan ko kasi doon is it's either kilometer traveled or yung tagal. Kapag ma-traffic, yung sa tagal. Kasi syempre ayaw naman natin mag-overheat siya. Pakonsuelo din natin sa motor yon. Konting kahit mga 10 minutes na pahinga, yan, pwede yun. So yun, dalawa pa lang pinaka-dislikes ko, power and wala pang radiator. Syempre iba pa rin yung tiwala kang may radiator na nagpapalamig sa kanya. Pero syempre dagdag cost din yun initially. Tsaka syempre yung maintenance cost. So going back, ano yung dalawa? Una is yung lights. Ang gusto ko, ba't siya naging 50-50? Yung tail light gusto ko kasi very futuristic, napaka-astig nung itsura ng tail light natin, LED na siya. Pati yung front, yung headlight natin is LED light din. So white light siya. Medyo challenging lang siya kapag maulan. Pero kapag gabi na medyo madilim, kita naman. Tsaka malaki yung sakop niya, pa-square. Yan, tsaka may passing light pa tayo. So good siya doon. Ang medyo ayoko lang dito is yung signal lights is bulb pa. Sana ano na rin, yung harap at likod na signal light is parehas bulb pa. Yun lang naman. So medyo ano lang naman siya, medyo arte lang naman. Okay, so going back, ano pa yung huli? Ano nga ba yung huli? Yun, alala ko na. Yung wrist pain. Pag tumagal, ito pag medyo tumagal-tagal na, kaya 50-50 lang naman. Si Gixxer kasi is sports naked. Meaning, siya ay parang stance na sports bike pero tinanggalan mo ng fairing. Yan. Parang gusto ko mag-photo ops eh. Or may daan pa dun. Parang gusto ko mag-photo ops eh. So yan, going back sa wrist pain, sports naked siya, kaya medyo nakababa kung makikita nyo. Medyo nakaganon siya. Pero mahaba kasi yung ating handlebar. So medyo lang naman. Yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung dalawa na yun is semi-dislike lang. All in all, kung gigradean ko si Gixxer out of 2022 model po to, pero kasi yung 2023 model is wala namang masyadong difference from the 2022. Naging 1,000 liters lang yung kanyang engine oil, and then yung decals lang, ayun lang actually. So more likely is halos mag-rest lang sila. So kung gigradean ko si 2022 model, I think I would grade it, lalo na from the price point na nabili ko siya. Nung nabili ko po to ay yung time na 98,700 pa siya. So from that price point, I would grade this 9.3 to 9.5, mga ganon. From a personal user na matagal-tagal na rin yung experience at marami na rin pinagsamahan with this bike. Yan. So marami na tayong nabudol. Kung gusto nyo bumili, go, go, go! I would highly recommend this na beginner bike. Yan. So pero ano lang kayo, medyo kung beginner na beginner kayo, ay medyo mag-practice lang kayo sa bigat nya. Yan. So yun ang ating likes and dislikes. So going back sa ating gala, ang ganda dito guys. Yan. Natutuwa ako sa mga medyo may edad ng nag-e-exercise. Kasi yung banding sila pag umaga. Gusto ko pagtanda ko, ganun ako eh.
sarap mag-ride. Yeah. Sarap mag-ride pag maganda yung sky. At ayun na po si Arayat. Sobrang OG. So yan, medyo malapit na tayo. Medyo looban pala siya. Ang ingay pa naman ng motor ko pag sa ganito. Pero saktong ingay lang naman. So yan, 27 minutes daw. Pero di naman tayo pwedeng di naman tayo pwedeng bulol pa. Di naman tayo pwedeng humataw dito kasi looban to. Maraming unexpected na lumalabas dito, tumatawid, ganyan. Tsaka syempre masikip yung area. Never hataw in masikip places. Konyo. Road cross. Yan. Nice. So papunta siya mismo dun sa Arayat, Tama ba ito? Kinakabahan nga ako kasi walang dumadaan Ito baka ko talaga yun. Maganda naman tayo. Seryoso ba to? Tulay? Ha? Tulay? Oo, dyan tayo Teka lang. Pakubukas pala. So, sira yung daan na isang part. Maiksing na lang, nasira pa yung daan So, for construction siya. Napatrail na naman nga po tayo. Ba nangyari? Nasira yung daan. Ayun Thank you po. Pero nasa baba na kami ng Arayat Nag-record ba? Baka sayang naman, di ba? Yan Grabe, nasa baba na kami ng Arayat, pare. Rodriguez Nature Park. Tahimik dito. Ako lang maingay. Parking area. So yan guys, nandito na tayo. Ito yung pinaka-parking ng mga motorcycle. Iba pa yung parking ng mga kotse. Wala namang bayad yung parking dito. And then konting lakad nyo lang ay makikita nyo si ate or si nanay. Yan, in front desk. Steeper head. And after that, dire-diretso na kayo, lakad na kayo. And ito yung bubungad sa inyo. Noong time nga pala nagpunta kami guys, ay puro bikers and riders yung mga nakasabay namin. Actually, medyo may kaliitan yung place, pero kakaiba yung vibes, yung ambience, and napakatahimik.
So, pwede kayong pumasok dyan sa may pinaka mismong shrine. Pero medyo creepy siya actually. Tinry kong pumasok eh. And guys, mabanggit ko na din. May kainan dito kaso nung time na pumunta kami ay sarado siya. Yun. So, hanap na kayo ng ibang kakainan. Maraming masarap na kainan dito sa Pampanga. Nice one. Alright guys, so dito na natin tapusin yung ating vlog dahil uwian naman na yan. Thank you for watching. And yan, nagbabalik na tayo as a motovlogger muna. Please do like and comment yan and subscribe na rin. Lalo kung na-enjoy mo naman yung ating video and interesado ka sa mga gantong contents. Hanggang sa muli guys, see you sa mga susunod pa nating mga uploads. Bye-bye! God bless and ride safe! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.